Panginoon. Muli na naman tayo dinala ng Lord sa lugar na ito para sama-sama na sambahin natin siya. Sama-sama tayo na papurihan natin ang ating Panginoon. Excited ba kayo? Dapat lagi tayong excited. Ano po, dapat everyday excited tayo kasi alam naman po natin na everyday ay dapat kay Lord. Pero itong Sunday na ito po yung araw na kung saan ay talagang ibinigay sa atin ng Lord yung pagkakataon na makasama yung ating mga mahal na kapatid sa Panginoon para sambahin natin siya. Diba? Kaya dapat excited. Ano po? At syempre, napaka-special ng araw na ito dahil alam po natin na yung araw na ito ay araw na naman na kung saan ay maranasan na naman natin muli yung presence ni Lord ng sama-sama. Bagaman naranasan natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin kahit saan tayo kapag inuuna natin si Lord. Sino ba dito inuuna si Lord? Pagising ng umaga, nagpipray tayo. Pagising ng umaga, praise the Lord, thank you Lord. Yung ganon. Meron ba dito na pagising ng umaga, problema agad ang iniisip? Pagising ng umaga, nakakalimutan na mayroong Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan po natin. Dapat hindi tayo ganon. Ang isang Kristiyano, ang isang nagtitiwala kay Lord, dapat everyday, lagi tayong positive. Kahit wala ka pang nahahawakang blessing galing sa ating Panginoon, dapat positibo ka na. Kasi alam natin na ang Lord hindi nagpapabaya. Dapat po siya sa kanyang sinasabi. Di ba sabi niya, unahin natin siya, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Ano mang ang hilingin natin, di ba? To follow lahat ng bagay kapag inuna natin si Lord eh. Hindi yung bagay muna bago si Lord. Dapat si Lord muna. Di ba? Dapat si Lord muna unahin natin at ipoprovide niya naman ang pangailangan po natin. Di ba sabi niya, manatili kayo sa akin. Di ba? Ibig sabihin, kung mananatili tayo kay Lord, dapat lagi. Di ba ganun ba yun? Kapag nananatili ka sa isang bagay, dapat lagi siya. Lagi siyang inuuna mo. Halimbawa, ikaw ay isang fan ng isang celebrity. Di ba lagi mong sinusundan ang kanyang buhay? Alam mo kung sino siya, saan siya nakatira, anong problema niya, anong may nangyari ngayon. Kasi nga, follower ka niya eh. Ganon din po sa ating Panginoon. Kung tayo po ay lingkod ng Lord, dapat alam natin. No? At dapat inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin. Sa oras na ito, nandito po tayo dahil sambahin natin si Lord. Isa po yan sa mga reason. Tama po ba? Hindi tayo nandito dahil sa ibang kadahilanan o motibo, di ba? Nandito tayo dahil ang rason po natin ay sambahin natin ang Panginoon. Amen? So dapat kapag kasi Lord ang reason bakit tayo nandito, dapat masaya tayo. Amen ba? Dapat hindi nakikita sa mukha natin yung malungkot, dapat nakangiti tayo. Nakakain na ba lahat? Kahit hindi ka pa nakakain, mamaya pakainin ka ni Lord ng kanyang salita. Amen? Dapat doon tayo na-excite, huwag sa pagkain physical. Kasi pag kumain ka ngayon, mamaya-maya magugutom ka. Pero pag yung pagkain spiritual, na good nice ni Lord na kainin po natin, ito po yung pagkain na kahit kailan hindi tayo magugutom. Di ba? Iinom ka sa tubig ng buhay. Pag nakainom ka sa tubig na binibigay ni Lord sa atin, inaalok ni Lord sa atin, kailanman hindi na tayo mauuhaw. Di ba? Kaya gusto mo, bumili ka ng malamig na tubig. Di ba? Maya-maya lang, wala na yan. Di ba? Mauuhaw ka ulit. Kasi nga, paulit-ulit lang naman yung mga bagay na yan eh. Pero pag nasa kay Lord, kahit magpaulit-ulit tayo kay Lord, pero si Lord, tapat siya sa kanyang mga ipinapangako sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, sa oras na ito, dapat ready natin yung puso natin. Ilagay natin si Lord sa puso natin ngayon. Sa madaling salita, si Lord ngayon ang magiging sentro ng ating ginagawang pagsamba. Kaya yung mga katabi natin, huwag natin silang pansinin. Ngayon, habang umaawit tayo kay Lord, dapat talo-talo muna. Hayaan mo siya kung paano siya mag-worship kay Lord. Di ba? Ibig sabihin, i-manage mo muna yung sarili mo.
kung paano ka mag-worship kay God. Huwag mong tingnan kasi merong ano eh, habang nagwo-worship, tinitingnan niya yung mukha ng katabi niya kung paano umawi, paano umiyak. Merong ganun eh. Di ba? So hindi ganun. Dapat hindi tayo maging distraction ng ating gagawing pagsamba ngayon. E sa oras na ito, pwede bang tumayo tayo? Tayo po iaawit sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay muling magpupulat sa samba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit. Kaya nais po ng Lord na tayo ay ilaan po natin yung ating buong atensyon, yung puso po natin, ihanda po natin ngayon. Magpalinis po tayo ng puso natin sa Kanya dahil napakalaga po ng mayroong malinis na puso sapagkat sabi nga sa Kanyang salita na mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat masusumpungan nila ang Diyos.
Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pasukan o kaibigan, ako ay may lalapitan. Kung ikaw Jesus ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang
pag-asa. Though kilala na natin, i-welcome po natin yung isa't isa na tayo muli ay mapapalakasan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kawayan po natin yung bawat isa. Habang inaawit po natin ang kay saya-saya. Dapat masaya po tayong kinakawayan kasi yung kanta po natin is kay saya-saya. Kaya dapat pag kinawayan natin, masaya tayo sa mukha natin nakikita. Tulad mo, Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa aming lahat. Salamat sa Panginoon. Lubat ang mga microphone. Lubat.